At dahil marami ako nababasa sa inyo at nagre-request na kapag daw nakuha ako ng free pantry, iluto ko naman daw at i-video ang mga nakuha ko doon. At dahil mga pala desisyon nga kayo, ano pa nga ba kundi ito, gagawin ko na. Bago nga natin simulan lutuin itong mga nakuha ko, hayaan nyo muna akong makapag-almusal dahil namiss ko na rin itong peanut butter na nabili ko lang sa kanto-kanto noong nagbakasyon pa ako sa Pinas. And yes, itong bread na nga ito ay nakuha ko rin sa free pantry. Masisira na nga rin kaya next time baka di na ulit ako kukuha dahil nasasayang lang dito sa bahay. Nagtimpla nga rin ako ng decaf na kape na may creamer para sa magiging pares nito. Tapos bago natin simulan ng pag-prep, uubusin ko muna to habang nanonood ng Eyewitness. Grabe mga tinapon nilang basura doon sa Zambales, no? Kawawa mga katutubo. So nung natapos na nga ako magkape at magmuni-muni, sinimulan ko na nga itong paghihiwa ng mga kakailanganin natin sa pagluto. Actually, di ko talaga alam kung anong klaseng luto ang gagawin ko ngayon. Pero baka igigisa ko na lang ito lahat. Ang kukit nga ng mga kamatis na to, ang liliit, tapos iba-iba pa ang kulay. Maganda siya sa mata tignan, kaya siguro sa salad ito madalas gamitin. Ano kayang tawag sa kamatis na to, love? Parang ang ganda kasing itanim, tapos nung tinikman ko, matamis din ng lasa kumpara sa ibang kamatis. Beans at Brussels sprout nga ang mga gulay na nakuha ko sa pantry. Babagay kaya ito sa nakuha kong pork hocks? Itong beans nga ay tinanggalan ko lang ng mga ulo at hiniwa sa gitna para di naman ganun kalaki ang size. May mga kumakain ba sa inyo ng beans na to? Halos lahat kasi ng kakilala ko ayaw nito pero ako okay lang naman sa akin ng lasa. Pero kapag sa pansit to nilagay, doon ako hindi kakain. O diba, ang pag-iinarte ko ay nakadepende pa talaga sa types ng pagluto. Pagkatapos nun, hinugasan ko lang lahat ng mga gulay. Ngayon, dito naman tayo sa pork hocks na nakuha natin sa pantry. I-smoke na nga ito kaya pwede nang kainin itself. Malaki nga ang buto nito kaya di siya kayang hatiin ng knife na gamit ko. Kaya ang ginawa ko, sineparate ko na lang yung mga laman at balat sa buto nito. Then, hiniwa ko na lang ito sa pa-cubes. First time ko nga makakatikim ng pork hocks na may smoky flavor kaya sigurado ako na masarap talaga to sa kahit anong klaseng luto. Ang pork hocks nga ay may mataas na collagen kapag sa slow heat mo siya niluto kasi magiging tender ito at yung sabaw nito ay parang magiging gelatin sa lapot. Pero hindi ganong luto ang gagawin natin today, love. Igigisa lang talaga natin to kasama ng mga gulay. Ayan, ginisa ko lang ang mga bawang, sibuyas at kamatis bago ko nilagay yung pork hocks. Feeling ko magiging masarap naman ang kalalabasan nito dahil sa pork na ilalagay natin. Maglalagay pa rin naman ako ng pampalasa dito gaya ng asin, paminta, konting magic sarap, asukal at konting patis na rin. Naglalagay din pala ako dito ng tigkakaunting tubig para lang maluto at lumambot ang pork at gulay. Mas masarap nga ang mga gulay kapag half cook lang kaya hindi ko na ito papatagalin pa sa pagluto. Nilagyan ko rin to ng 3 perasong sili para may konting kagat naman ng anghang once na kinain na. Unti-unti na ngang gumaganda ang panahon dito dahil malapit nang matapos ang winter season. Balik na naman tayo sa pagsusuot ng sando at shorts nito dahil kapag summer naman dito ay sobrang init din. Minsan umaabot pa ng 40 to 43 degree. Pero mas gusto ko ang spring at summer season dahil hindi siya mukhang malungkot. Kapag autumn kasi at winter, ang sad lagi ng panahon, ng mga ulap at ng mga vibe ng paligid dahil wala masyadong nalabas na tao at tiglagas ang mga puno. Nga pala, bago ako kumain dyan, nakaidlip muna ako kaya ganyan itsura ko. Pero in fairness, ang sarap ng luto ko today. Okay, yun lang naman, tapos na.